Kumusta mga kamay? Vinart nga pala at syempre nandito na naman tayo para sa panibago nating art vlog. Sa nakaraang video natin, ang topic natin ay yung mga essential art materials. Mga basic to advanced techniques sa paggamit ng mga to. And for today's video, ang pag-uusapan naman natin ay kung paano magsimula sa pagdodrawing ng portrait. Walang iba kundi ang pag-layout at pag-sketch. Pero bago yan, papakita ko muna sa inyo yung bagong easel ko dito. Ayan, sobrang angas nito guys. May lagayan din siya ng mga art materials dito sa likod. At kahit saan pwede mo siyang ipatong. Ayan, itatag ko na lang yung video na to kung saan ko to nabili. Minsan mga kamay, pag kumikita na tayo sa mga komisyon or content natin, pwede din tayo magpundar ng mga bagay na makakatulong sa productivity natin. Good investment yan dahil ikaw din naman yung gagamit niyan. Wag na wag mo yan ipang susugal. Sa pag-ibig ka lang dapat sumugal, hindi sa pera. Anyway, sobrang daming method at techniques kung paano mag-sketch. Maganda na explore natin lahat yan na matutunan natin at aralin. Grid method, ayan, bagay na bagay sa komisyon dahil syempre kailangan makopya mo ng 99.9% yung ibibigay na reference ng client. So wala naman silang pake kahit anong method yung gamitin mo dyan. Ang importante lang sa kanila ay yung finished product at kailangan nilang masatisfy. Freehand o minsan ay tinatawag kong mamaw method. Ito naman bagay sa mga quick sketch, live sketch, pang studies or therapy, mga ganon. Advanced weapon mo din to kung may sasalihan kang mga art contest. May mga tropa tayong artist na ganito yung method o style na ginagawa, kaya tinawag ko rin siyang mamaw method kasi sobrang mamaw nila. At isa na dyan, itong kaibigan natin, ayan, dinalawang kamay pa nga. Loomis method naman similar din sa freehand pero dito may mga patterns tayo na ginagawa. Basta halos parehas lang din siya ng mamaw method na parang ang gwapo-gwapo mo pag ginagawa mo to. Kaya kung andyan yung crush mo, mag-freehand o mag-Loomis method ka lang sa harap niya kaysa mag-tumbling-tumbling ka dyan. Ito spaghetti method. Hindi ko kaya to. Kay Van Art ko lang unang nakita to. Ayan. Shoutout sa'yo, idol. Thank you sa drawing mo sa akin. Grabe, sobrang mamaw ng mga kabataan ngayon. Malayong malayo sa akin nung panahon ko nung 1862. Ito naman yung tracing method kung saan ipiprint natin yung reference at babakatin natin. Ayan, susundin yung outlines at details ng reference gamit ang matulis na material. At boom, may bakat na. So, e-enhance lang natin yan. Bagay na bagay din to sa mga komisyon dahil tulad nga ng sabi ko, satisfaction ng client na kopyang-kopya yung ibibigay nilang reference sa drawing natin. Pero wala naman madaya-madaya dyan, kahit ano pa yung gamitin mong method. Mag-e-effort ka pa rin talaga at syempre kailangan mo pa rin ng skills sa pagguhit. Ang madaya lang is yung ipiprint tapos papatungan. Sa mga nakaraang video na ginawa kong tutorials, way back pandemic pa to, marami nagtatanong tungkol sa grid method. Hindi daw sumasakto yung bilang ng mga grid lines. So, ganito yan. Ito yung sample. Ito yung reference natin sa grid up. At sa kabila naman ay yung papel. Kung mapapansin nyo, hindi magkamukha yung grid niya, diba? Ang pinakaunang reason nung error na to ay dahil hindi parehas ng ratio yung reference at papel natin. Kung mapapansin nyo, yung reference natin ay square at yung papel naman natin ay rectangle. So, malabo pa sa sabaw ng charcoal magpantay yan. Ang solution dyan ay edit muna natin yung reference natin at ilagay sa plain white na background na rectangle tulad ng papel. O diba? Perfect. Try mo na mamaya, Lods. Marami naman mga grid apps sa Android at iOS na free to download lang. Pero hindi ko kasi pwedeng ipakita dito dahil sa copyright o wala tayong permission para ipakita dito yung mga yon. Kaya sari-sariling sikap na lang din talaga tayo para humanap. Pati na rin yung app na pang-edit kung paano ipatong yung reference sa white na background. And madali lang naman yan. Effort lang tayo na pag-aralan yung mga yan dahil kailangan ma-invest natin sa sarili natin yung mga ganyang knowledge at experience. Minsan may mga reference din kasi yung client natin na family portrait na hiwa-hiwalay at kailangan pagsamasamahin sa drawing. So kailangan marunong din talaga tayo na mag-edit-edit. Okay, break muna tayo ng 2 seconds tapos game na ulit. Game face on.
Sa freehand at Loomis naman, talagang reflex mo yung kailangan dito. Mahabang practice at pasensya ang kailangan para ma-memorize ng muscles at brain mo yung galawan dito. Hindi tayo pwedeng mag-rely sa mga tutorials lang online. Tandaan nyo na yung mga tutorials at tips sa YouTube walang kwenta kung hindi mo susubukan, pag-aaralan at paghihirapan. At isa pa, ito yung pinaka-importanting method, di ba? Kailangan mong matutunan para pogi ka. Sa mga printed na reference naman, dalawa yung choice mo. Is either lagyan mo ng grid o i-trace mo. Di ba? Ang daming options na mag-e-effort din talaga tayo at magagamit yung mga skills natin as an artist. Ayan, sana may mga natutunan kayo mga kamay. Abangan nyo sa susunod na video natin yung isa sa pinaka-importante pa na aspeto sa pagdodrawing ng portrait. Huwag din kalimutan na i-like at i-share yung video na to bilang suporta. Yun lang mga kamay. Salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa next video.